Welcome ulit sa ating channel mga tol. Ngayon naman quick specs review naman tayo dito sa isa sa mga bagong adventure or dual purpose motorcycle ng FKM Philippines. So ito naman ang bagong FKM Ranger 150. Sa mga di nakakaalam, itong design ng Ranger 150 ay hinango din sa Yamaha Zuma 125 o BWS 125 ng Yamaha. Sa dami na rin ng nag-feature ng Yamaha Zuma 125 sa SOCMED ng mga vlogger, marami talaga ang nagkagusto dito sa Yamaha Zuma 125. Pero sa kasamaang palad hindi talaga ito dinala ni Yamaha dito sa atin sa Pilipinas. And dahil na rin sa looks at sa kakayahan nitong motor na to na pwedeng pang on and off road kaya marami sa mga Pinoy na gusto itong Yamaha BWS 125. At eto nga mga tol, nagulat ang lahat lalo na yung mahilig o yung mga motorcycle enthusiast sa ni-reveal ni FKM Philippines na talaga naman nag-trending lalo na sa SOCMED. So ito nga mga tol, inilabas ni FKM Philippines ang FKM Ranger 150. Sa looks nito mga tol, talagang mapapawaw ka no. Very rugged at napakaangas ito. Siguradong head turner tong scooter na to. Saka bukod niya sa rugged looks nito mga tol, may pagka-classic din yung datingan niya no. Meron siyang twin round shape na headlight. Tapos yung pinakagilid ng ilaw ay yung pinaka daytime running lights niya. Ang angas ng datingan nun. At ang kinaganda sa ilaw niya, naka-LED o LED projector light na to. Tapos sa ibabaw ng headlight niya, meron siyang carrier dyan na lalagyan ng extra baggage pag sasabak ka sa long ride. Ito yung kinaganda sa ADV scooter na to mga tol. Ito lang yung mabibili mo ngayon sa market na may ganitong feature. Although yung iba may basket sa unahan or may nabibiling basket na ia-attach sa front ng motor at pwede lagyan ng pinamili. Ito kasing Ranger 150 talagang bumagay sa overall body design niya yung front carrier. At bukod dyan mga tol sa front carrier nito, dito naman sa likod meron na rin siyang built-in na top box bracket. So top box ready na siya, sulit na sulit, diba? And dito naman sa bandang taas nito meron siyang maliit na visor tapos may park light sa baba. Meron na rin siyang handguard and dito nakapwesto yung turning signals niya na LED na rin ang ginamit. Pagdating naman dito sa likod, so pareho lang ng design sa Hunter 150 ano. Very stylish at rugged din ng looks at LED na rin lahat ng ilaw dito. Front fender same din sa Hunter 150, very top ng looks at mukha naman talagang matibay no, makapal yung pagka-plastic niya. Pagdating sa suspension, naka-telescopic fork tayo dito sa unahan with rubber boots. Protection sa talsik ng mga buhangin o bato lalo na kung mag-ride ka sa rough road. May possibility na magtagal yung inner tube nito dahil dyan. At pati yung outer tube nito may cover din no. Pagdating sa preno, naka disc brake with 2 piston caliper and sa gulong naka dual purpose tire na may sukat na 120/70 rim 12 and syempre tubeless na yan. Dito naman mga tol sa rear suspension, naka dual shock absorber. Perfect to para dito sa ADV scooter na to. Mas magiging maganda yung absorb sa mga lubak na daan. Sa brake, naka disc brake din tayo dito sa likod. Tapos sa gulong, syempre dual purpose din na may sukat na 130/70 rim 12. So yun nga no, naka wide tires na rin kaya talagang maganda yung handling lalo na sa mga uneven roads. Meron din siyang tire hugger tulad ng sa Hunter 150. Pagdating naman dito sa meter panel, bagay na bagay sa looks ng motor. Meron siyang top design at naka full digital instrument panel na to. Tapos sa mano pa ng naked handlebar, kompletos recados na, napakaangas, aray ko. Okay mga tol, pagdating naman dito sa ignition switch, naka-common lang siya na susian. Meron din itong USB charging port, may packet na rin lalagyan ng coins or basahan or pwede din ng bottled water. And syempre meron din siyang utility hooks para sa mga pinamili natin. At ang kinaganda rito, meron siyang malawak na footboard. Very useful yan para pwede rin lagyan ng extra baggage. And sa ilalim ng upuan, syempre meron itong compartment at sa tabi nga nito, andito yung fuel tank niya na may sukat na 7 liters capacity. Sa makina naman, gumagamit ito ng 150cc air-cooled 2-valve single overhead cam fuel-injected engine na kaya mag-produce ng 8.6 kW at 7,500 RPM at max torque na 12.2 Nm at 6,500 RPM with CVT transmission. Pagdating sa presyo, very affordable talaga nito. May SRP ito na 78,000 pesos. At kung installment ang balak nyo, ang minimum down payment para dito ay 23,400 pesos. At ang magiging monthly mo for 36 months ay 2,779 pesos. At pagdating sa mga freebies, meron tayong free helmet or top box from SEC tapos 3 times PMS with Motul engine oil. At syempre FKM jersey and free na rin yung LTO registration for 3 years. So kung interested buyer ka, PM ka lang sa Facebook page natin or call or text ka lang dito sa number ko.
So hanggang dito na lang muna mga tol kung umabot ka sa part ng video na to, at sa mga solid viewers dyan, maraming salamat mga tol sa panonood, at kung bago ka lang sa channel na to, wag na magatubili pang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. And meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.